Sunod na tanong mula kay Maricel Nalili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, yesterday, during the impeachment trial, Attorney Narvasa mentioned that NBI is under DOJ and DOJ is under the Office of the President. So there were insinuations that, in a way, the President has influence over this case. Ang ganda ng tanong. DOJ has, President has the influence over this case. Kung ako spokesperson, how will I answer this? This is how I'm going to answer it. It's within the powers. It's within the Senate impeachment court's decision whether itong mga insinuations na ito is yung believable. It's up to them. Nabanggit man yung mga pangalan natin dyan. Again, we stand firm that we should not make any statement about the impeachment because we do not have any hand on that. Wala kaming control dyan, comments whatsoever, wala. Because again, ayaw namin na ma-impluwensyahan ng executive kung ano yung maging desisyon ng Senado. Gusto namin maging independent sila. So, no comment. Yung sinasabi ng presidente, involved sa pag-atake kay Inday Sara, no comment kami dyan. Let the senators decide whether totoo ba yan o hindi. Diba? Ganun lang, kasimple. Ano sagot ni Abno? Vice President, how would you like to respond to that? Ang bang gusto niya iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinala? Putang ina, bumulwak na. Bobo talaga, no? Ang bilis talaga niya mag-break ng karakter. Alam mo kung bakit? Putang ina, kasi bobo. Alam mo, sabi nga nila, when emotion is high, intelligence is low. And this person always has a high emotions and always consistent. Meron talaga siyang low IQ. Oo, low intelligence. Firm siya in the beginning. And then, ang dali niyang ma-trigger sa mga tanong ng mga reporter. Dapat ikaw ang may control sa mga reporter. Dapat ikaw nagkokontrol sa kanila na, Madam, as much as I want to comment on that, let's leave it to the senators. May tanong na naman. Follow-up question po. Again, our position is we should not make a comment about it. Let's just wait for the process to roll. And let us wait for their decision whether it's sufficient, insufficient, guilty or not guilty. It's up to them. We're just here as spectators, and we cannot give you any comment, statement because we are not in the position to. Simple as that. Tapos kagad yung press conference. Putang ina yan kasi epal ito. Sabik ito sa aruga, sabik ito sabik siya sa yung atensyon ng tao dahil alam niya 2 years na lang tain na naman ang tingin sa kanya ng mga Pilipino. Isang taon na lang, wala na sa posisyon si Bongbong Marcos. Wala na silbi ito. Magtatrabaho na to sa TV5, sa ABS-CBN, sa GMA, magtatrabaho na to doon. Magiging normal na news personality na lang ito dahil lang para meron silang pinagtatawanan, ganun, may papit sila. Bobo man to, wala mang utak to. Ang bilis yung mag-break ng karakter. Sabi ko sa iyo, napakasimple lang ng trabaho ng spokesperson. Sabihin mo ano yung mga magagandang nagagawa ng administrasyon. Kung hindi mo alam yung sagot sa tanong sa'yo, balikan mo sila, humingi ka ng sagot doon sa mga taga-gobyerno. And then, yung nakaraang question about this, ito yung sagot. Kung may follow-up question kayo, let's park it, ipaparating ko ulit sa kanila. Yun naman trabaho ng isang spokesperson. Wala kang sariling opinion because ikaw nga ay mouthpiece ng bobong presidente. Pero ginagawa niya pa rin. Putang ina niya, maniniwala ka sa tao na to. Yung trabaho niya, hindi niya alam kung paano niya gawin. Wala, napakahina nitong dapat pa ba natin pinapansin to? Okay lang. Wala mo kasing balita, kaya kailangan pansinin na tayo itong mga ulul na to. Baka akala nila ang gagaling nila Pero lagi natin sinasabi sa inyo na sa totoo lang, sa dami ng issue, sa dami ng taka sa gobyerno, tangina, mag-focus lang tayo rito. Solve na tayo, pero hindi. Hindi. Kailangan talaga pansinin din itong mga ganito kahit na nakakasawa na. Kailangan pa rin natin gawin to keep the fire burning sa puso ng mga Pilipino. Putang ina ng mga tumantakay mo, pasweldo mo yan, alamon mo yan. Lahat ng damit niyan, makeup niyan, pati yung shampoo niyan, puta lahat galing sa atin. Imagine yan. Tapos papayag tayo, ginagago-gago tayo niyan. Di gaguhin din natin. Natin hintuan itong mga ulul na ito. Ng Pangulo sa pag-imbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay? Well, there were questions about it. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay andun na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito ay ang... Galit ka. Ba't gigil ka? Bakit ang bilis mo magsalita? Matatapang-tapang mo. Bakit nung hinarap ka ng mga OFW sa Canada, ba't tatamimi ka, nagsumbong ka pa sa polis? Hindi ka naman pala matapang. Tangina, diyan ka lang pala sa podium matapang Yan ang problema sa inyo Pagka nasasampal kayo ng katotohanan, puta, napipikon kayo Kasimple-simple naman nung tanong They're insinuating that the president is behind this dahil siya ang may hawak. Then sasabihin mo lang naman it is the burden of proof is with the accuser. So if they're accusing the president of that, then they're in the right avenue to prove na the president has a hand on it.
Nasa sa kanila na yan, they have to prove it. Kasi kami, we will deny it. Ganun lang naman kasimple yun. But then again, it's up to them. Nandiyan na sila sa korte. So, kung ano yung ebidensya na meron sila, to prove that, just show it there. Kami naman, naniniwala naman kami sa capacity ng Senado para, desisyonan ng lahat ng mga ito. So, nasa sa kanila. As simple as that, di ba? Ito yung kung ano-ano pa sinasabi, nagmamadali pa magsalita. Ang akala mo, kagaling-galing eh. Pinakamababa siguro klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 tao nakakita ito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At buong mundo, sinasabi na it's not even a grave threat, direct threat, it's a conditional threat. Kahit nasabihin nyo pang walang conditional threat, tangina. Ano yan, lahat tayo when we are emotional, nakakapagbitaw ng mga ganyang salita. Tama ba yun o mali? Minsan tama, minsan mali. Pero impeachable ba yun? Hindi. Impeachable ba yun? Hindi. Kasi putang ina naman, kalinaw-linaw eh. If, huwag ka mag-alala sa buhay ko pagka namatay ako, at pinapatay nila ako, may kinausap na rin akong tao, napatayin sila. Halimbawa, si Inday Sara namatay sa dengue. Nalumabas, dengue. Mag-activate ba yung sinabi niya na patayin mo rin sila pag namatay ako? Hindi. Hindi. Kasi dengue kinamatay niya eh. Pero pag namatay ako at pinapatay nila ako, alam niyo naman yan eh. Pagka bigla nagkaroon ako ng bala sa utak, bigla sumabog yung kotse ko, putang ina, alam na natin kung sino may pakana niya. Sabi nga nagsusumbong siya sa taong bayan. Na if something happens to me, singilin niyo sila. Because walang ibang gagawa nito, kundi sila. Ganun lang naman yun eh. Plain and simple. Kung gagawin nating literal, okay man lang din. Pag ginawa niyong literal, makikita mo dun. Sa literal na meaning nung sinabi niya, na hindi mag-activate yung threat niya kung walang mangyayari sa kanyang masama. Matatakot ka lang sa threat niya kung may plano kang gawan siya ng masama. Sabi niya mamamatay sila pagka namatay ako at pinatay nila ako. So ibig sabihin, papatayin niyo talaga siya. Bakit? Kasi, ganun ba? Kung mamamatay siya, pag pinatay namin siya, wala naman kami interest papatay siya hindi niya kami ipapapatay. Quits lang. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. But the fact na threatened kayo sa sinabi ni Inday, ibig sabihin, may plano talaga kayo. Napatayin si Inday because you were threatened na pag may nangyari sa kanyang masama sa pamamagitan ng katarantaduhan nyo o dahil sa inyong mga gawain, may mangyayari rin sa inyong masama. Pag na-threaten ka doon, ibig sabihin, may plano ka talaga kay Inday. Paulit-ulit na yung usapin na yan. Pero paulit-ulit din nilang sinasabi. Kaya paulit-ulit din nating ika-counter na yes, alam yan ng buong mundo and the whole world knows and the whole world thinks, mga bossing, na walang kwenta ito. Putsang ina, ginalit nyo eh. Ginalit nila kaya nga pinapakita nila yung mismong video lang na si Inday Sara yung nagsasalita. Hindi nila pinapakita ano yung reason. Kaya nga tinanong nung defense what's the reason why this Zoom meeting happened? Hindi nga masabi nung testigo nila na nangyari yun dahil sa Quadcom hearing na ipinakulong itong si Zulica Lopez, at itong Zulica Lopez na ito ay planong dukutin sa madaling araw, dalhin sa kung saan, at feeling nila threat yon sa buhay ni Zulica Lopez dahil hindi naman siya kriminal pero bakit ginaganon siya. Yun na yun, yung mga circumstances na yun magtutulak sa isang tao to say things na baka ayaw naman talaga niyang sabihin. Diba? But then again, nasabi niya yun and hindi naman niya dinideny at malinaw sa ating lahat that it was conditional. It was conditional. Sinabi niya na kung wag kayong mag-alala if something happens to me at sila yung may kagagawan, I asked someone to do the same to them. Nagtatanga-tangahan na naman kayo eh. Ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito. Imbestigahan and then klaruhin dun sa party. Alam mo, kay Inday Sara, klaruhin kung seryoso ba siya dito. Kung hindi naman pala, joke lang naman pala yun. Hindi dapat wala na yan. Ganito lang kasi yan eh. If you really think, itong si Marcos, Lisa Marcos, Bongbong, and ito si Romualdez, if they are really ma-threaten sila doon sa sinabi ni Inday, they should have filed cases against Inday Sara for uttering those words, for grave threats. They should have, but did they? Hindi sila nagsampa ng kaso. Ibig sabihin, walang kwenta yun sa kanila. Kung doon mismo sa mga kay Presidente, sa kanyang asawa at kay Martin Romualdez, kung sila mismo wala silang interest, ba't nagkaroon ng interest yung mga congressman? Kasi nga, wala silang makita na pwedeng ikaso kay Inday. Grave threat, tapos impeachable offense yun. Tangina niyan. Ang tagal-tagal si Pangulong Duterte tinatakot lahat ng mga kriminal sa Pilipinas. Putang ina niyo, pagpapatayin ko kayong lahat. Pag hindi kayo nagsitino. Na-impeach ba si Pangulong Duterte? Hindi naman. Nag-ano ba sila? Nagsampa ba sila ng impeachment for threatening etong mga kriminal? Hindi naman. Sino ba yung tinitreaten ni Inday Sara? Kriminal naman yung tinitreaten ni Inday Sara. So masama ba mag-threaten ng kriminal? Hindi. Ba't mo naman masasabi na kriminal? Boss Dada, yung tinitreaten ni Inday Sara. Kalinaw-linaw nung sinabi niya If something happens to me, pinapatay nila ako. Kung pinapatay nila ako, ano tawag sa kanila? Di kriminal sila. So kung kriminal sila, dapat ba natakutin ko sila? Naman. Kriminal nga kalinaw-linaw di ba? Ganyan lang naman ipaliwanag yan Diyos mio.
Ipapapatay ka, di kriminal yan. O si Pangulong Duterte, tinakot yung mga kriminal na impeach, nakulong si Pangulong Duterte for threatening. Ito bang ICC issue niya? Dahil tinreten niya itong mga kriminal? No. Kaya siya may ICC dahil ginawa siya ng istorya tungkol sa extrajudicial killing na alam naman ng buong mundo na hindi totoo, pero dahil tarantado presidente natin, nakipagkasundo sa mga komunista, o kaya yan, nandiyan si Pangulong Duterte. Kinakaya ba natin si Pangulong Duterte for being in the ICC? No. Actually, mas lalo pa nga natin siyang in-honor and in-worship eh. Tama? O ito si Bongbong. O, sa tingin ba ninyo, if something happens to Bongbong today, wag naman sana may mangyari sa kanyang masama. O, do you think i-honor i-celebrate siya ng mga Pilipino? Punta magsi-celebrate talaga mga Pilipino, palagay ko. Oh, but hindi magsi-celebrate dahil sa isang magaling na pinuno ang nawala. Magsi-celebrate dahil, hay, salamat, tapos na paghihirap ng Pilipinas. Kaya yan lang naman nagpapahirap sa atin. Dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. When the President learned the statement of the Vice President back then, what was his instructions to NBI, if there was any? At the time, ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabalingwala, hindi binaliwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po ito dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektahan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bansa natin. Sunod na tanong mula kay Rafi Aying, Daily Tribune. Good morning, Yusek. Ma'am, in relation to that po, the defense panel and former Presidential Legal Counsel Sal Panelo said no evidence daw po of grave threat kay President Marcos, FR, and ex-House Speaker Romualdez because the utterances made by VP Sara is hypothetical and conditional. So how does the palace react to this? Even the President himself last year considered it before as a mere threat. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip. Hindi nga gawa ang isip. Pero ang konteksto, hindi naman sinabi right there and then na kumontak ako nang papatay sa kanila. Ang konteksto ng issue na yan, o yung buong konteksto ng statement na yan is, if something happens to me, pag pinapatay nila ako, kumausap na ako ng tao. Asawa ko, pwedeng asawa niya, pwedeng mga kapatid niya, di ba? O pwedeng anak niya. Kapag may nangyari sa akin, pagiganti mo ako. Pag pinatay nila ako, patay mo rin sila. May threat doon? Wala, kasi pag pinatay nila ako. Andar. Alam niyo, kami nga mga vlogger, nuknukan ng dami ng death threat sa amin eh. Pero alam ko kung anong mga death threat yung siseryosohin ko. Halimbawa, may nag-comment sa akin dito o kaya mga post ko sa social media. Sabi nila sa akin, huwag ka magpakita, babaraling ka namin. Na ano ba ako doon? Kinabahan ba ako doon? Hindi. Ganito kasi yan. Kung may masamang gagawin sa'yo, gagawin nila yan without even saying it. Oh, ang mga kriminal ganyan, magpapaalam pa ba yan sa'yo? Pag ikaw umalis na bahay mo, nanakawan namin bahay mo. Wala naman sigurong magnanakaw ng mag-apaalam pa o kaya mag-aabiso beforehand. Hindi ba? Oh, kung gagawin yan, gagawin na lang yan. Ang dami ko natatanggap na ganyan. Oh, wag tayo magpapangita. Pag nakita kita, yari ka sa akin. Ito si Boss Dada, dapat to. Tinutumba na to, isang bala lang to. Si Boss Dada, ganito. Pakarami kong mga kung ano-anong bashing and death threat. Diyan. Siniseryoso ko? Hindi. Bakit? Taka na. Lahat dyan, puros talk shit lang yan. Lahat dyan, puros patatapang lang yan sa keyboard. Patatapang lang yan sa mga social media mga yan. Pero pag nakita ko ng mga in person, maniwala ka, may ihisa sa lawal yung mga yan. Oo, mga bossing. Sabi nga nung nung nasa Hong Kong ako, may nagtanong sa akin, boss, paano nyo pinoprotektahan yung sarili ninyo? Sabi ko, dasal. Yun lang, dasal. Pinasok ko man to eh. Pinasok ko tong trabaho na ito. O itong advocacy na to, pinasok ko. Alam ko na delikado. O natatakot ba ako? Something might happen to me. Kasama to eh. Package deal to. Hindi naman pwedeng. Hindi ka naman katulad ni Bongbong Marcos na naging presidente tas ayaw magtrabaho, di ba? Gusto lang maging presidente, yung trabaho ng presidente, ayaw. Hindi naman ako ganun. Pumasok ako sa trabaho na ito na bagamat napakadelikado, pero alam kong napaka-importante ng role na gagampanan ko sa komunidad natin. Tinanggap ko na yun. Mamatay ako bukas, ganun talaga buhay. Mamatay ako sa makalawa, ganun talaga. Bakit? Kasi nga, yun yung risk ng trabaho natin eh. So, sabihin nito, papapatay kita, lagot ka sa akin. Seryosohin ko yan? Hindi. Saan ko na seryosohin yan pag nandiyan na yan sa harapan ko? Pag nandiyan na yan sa harapan ko, nakatutok na yung baril, magmamakaawa ko, baka sakaling, hindi niya ako patayin. So I will deal with that pagka nandiyan na. But kung mga salita pa lang yan, baliwala yan. Ako, normal na tao ako eh. Si Bongbong Marcos, putang ina, matitreatin yung buhay mo, sanda mo ka lang security mo.
buong pulis at sundalo nakabantay sa'yo, matatakot ka sa buhay mo. Una-una sa lahat, natatakot ka sa buhay mo. Bakit may mga threat sa buhay mo? Siguro, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Kung hindi ka nagtatrabaho ng maayos, anong dapat mong gawin? Dapat mong gawin, magtrabaho ka ng maayos. Di ba? Gago ka pala eh. Hindi po ito ang kasya. Sinabi ko ito at mismo si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi. Wala naman talaga siyang pinasinungalingan eh. Kaya nagtataka ko bakit pinresinta nila ebidensya na yan. Hindi siya nagsinungaling. Sinabi nga niya, no joke, no joke. Something happens to me. If they kill me, I ask someone to kill them too. So ano masama sa sinabi ko? Maghihiganti lang naman ako pag may nangyari sa akin masama. At the end of the day, hindi nyo kayang i-twist yung ibig sabihin, yung meaning nung sinabi ni Inday Sara. Yes, there is a threat. Wala namang nagsasabi na walang threat eh. Pero is it a direct threat? No. It's a conditional threat. Yun yung pag-uusapan dito. Kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ay sabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na sa mga abogado. Nandiyan po nakasaad sa revised penal Hindi ka naman abogado code, eh. sa kaso ng Kaliwag Sinasabi pa siya, alam daw ng mga abogado. Di ka naman abogado. Abogado ka ba? Kung abogado ka man, baka sa papel lang yan. Pero sa kilos, salita at gawa, kilos na gawa pa. Sa kilos, sa salita at sa yung utak, wala kami nakikitang ni hint na abogado ka. Nakita namin, palengkera ka, ganyan. Bastos ka, yun lang. versus people. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus people ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property, or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat Yan na naman eh. Sinabi mo na nga kanina, hindi kayo magbibigay ng statement eh. Tapos magbibigay ka ng statement tungkol sa cross-examination. Paano ka maniniwala sa ganito? Sasabihin pa, alam ng mga abogado yan. Kasimple-simple, kinokontradict mo yung sarili mo. Hindi kayo magbibigay ng assessment. Tapos ngayon, sasabihin mo, naisiwalat kahapon sa cross-examination. Tangina ka, hindi ka naman spokesperson ng impeachment trial ni Inday Sara. Gago talaga eh. Lagi natin sa ganyan kaso na to. Wala talaga pag-asa to. Wala na pag-asa. But anyways, yung pagdating dyan sa conditional, non-conditional, pagdating dyan sa bagay na yan, wala pa kasing ruling ang Supreme Court. So, wala pang jurisprudence yan. And it's up for debate. And ayun na nga, since it's up for debate, you have your opinion about it. Some people or other people has opinion about it. So, pag-uusapan na yan dyan. Basta ako, naniniwala ako na ang ginawa na threat ni Inday Sara is not a direct threat. Yung ginawang threat ni Inday Sara is also, kumbaga, ang pinaguhugutan niya is yung current na issue na nangyayari at yung tanong sa kanya na hindi ka ba natatakot sa buhay mo. Doon umikot yun eh. Hindi naman niya sinabi out of the blue. Bigla siyang tumayo sa podium at sinabi niya na, pag namatay ako, papapatay ko rin. May kinontract na akong assassin para patayin sila. Wala naman ganun. Tinanong siya tungkol sa kanyang safety at sinabi niya, hindi ako natatakot sa safety ko. And if something happens to me, no joke, I ask someone to do the same to them. Lalong-lalo na, kung sila may kagagawan para mamatay ako. I talk to someone already. And I ask that person not to stop until may paghiganti mo ako. It's actually not a threat. It's a, parang nga lang siyang kwento. Kwento mo yan, tama ka dyan. Magaling ka dyan, kwento mo yan eh. Di ba? I mean, ganun tayo kabobo para lahat na lang ng mga bagay, siniseryoso natin. Tangina niyan. Wala na talagang pag-asa bayan natin Pilipinas kapag kaganyan tayo ng ganyan. Diyos ko po.